Kakaiba ang trip ng isang dog owner at kanyang alagang Philippine Forest Dog. Hindi kasi sila mapirmi sa bahay dahil pareho silang nag-e-enjoy sa outdoor, partikular na sa mountain hiking. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. In action ng rare na asong gubat na ito sa pag-akyat sa matatarik na trails ng bundok na ito, kasama ang kanyang fur dad na si Henry. 14 na bundok na ang kanilang naakyat. Almost 2 years old na ngayon ang aso na pinangalanan ni Henry na bundok. Lala na rin ang hilig niya sa mountain hiking. Bigla pong inalok sa akin yung puppy. Dahil gustong-gusto ko naman po nung puppy, ng aso talaga, kinuha ko po agad yung puppy po. Kaya naman ang lumaki si bundok, isinabak na agad siya sa adventure. Isa na rito ang pag-akyat sa pinakamataas na bundok sa Zambales Mountain Range na may taas na 2,044 meters o 6,706 feet above sea level. Si bundok po kasi, hindi siya yung madaling mapagod. Iba yung lakas niya pag nasa labas siya, nasa nature siya. Minor o major climb. Maning-mani lang yan kay bundok. Bukod sa nakikita nilang nag-e-enjoy si bundok sa kanilang hiking, tila nagsisilbi rin siyang bantay sa kanilang grupo habang nagpapahinga bago ituloy ang climb. Pag nagpahinga po kami sa isang lugar, iniikot po niya yung perimeter para pong chinecheck niya kung safe ba yung lugar. Bago ang kanilang climb, ready na ang pagkain, treats at tubig na may yelo ni bundok. Kaya si Henry, looking forward na rin sa kanilang next adventure together. Iniisip ko lagi si bundok. Priority ko po talaga na uwian talaga si bundok. Para pong siya po talaga yung nagbago ng buhay ko. Isang tunay na loyal companion, hindi lang sa hiking, kundi pati sa buhay. Wala nang mas higit pa sa pagkakaroon ng isang kaibigan na laging handang sumabay sa bawat paglalakbay. Mobile Journal, Ivan Tarinque po, hatid ang mukha ng balita. Alamin natin ang iba pang detalye ng balitang yan mula kay mobile journalist Ivan Tarinque. Ang saya, Ivan ha? Okay ito si bundok. Ivan, hindi tayo madalas makakita ng asong gubat. Ano raw bang kakaibang trait nitong si bundok? Actually, Pops J, ito nga si Bundok, Oo. ay talagang napaka-active niya pagdating sa outdoors. No, Pops J, yun nga, no, hindi basta-basta napapagod. Hiyang na hiyang sa bundok. Iyang nahiyang, Pops J. No? Parang yung sinabak agad nila, hindi na kinailangan doon ng training. No? Kasi usually, pag umakit ng bundok, di ba, kahit mga tao, talagang nagpe-prepare bago umakyat. Pero si Bundok, nung sinalang, okay na. Ready na kagad. Oh. Ready na kagad, Pops J. And yun nga, Pops J, no, malaki yung positive na mataas din tumalon itong mga ganitong klaseng aso, no? Maliksi. Maliksi, Oo. itong mga ganitong klaseng aso, Pops J. Ilang taon na bang mountaineer itong si Henry at ano ang nagtulak sa kanya para isama ang kanyang alagang aso na mag-hiking? Pops J, matagal ng mountaineer, matagal ng mahilig mag-hike. Ito nga si Henry, no? Pero before nga si Bundok, meron siyang isa pang pet na dinadala na si Gubat naman. Pops J. Bundok at gubat. Doon pa lang, no? Pangalan pa lang. Si dagat, wala pa. Wala pang dagat, Okay, Pops J. okay. Pero yun nga, unfortunately, ito ang si Gubat, Oo. sumakabilang buhay na. At dumating naman itong si Bundok. Kapalit. No, kapalit naman. So siya naman ngayon, Pops J, yung nakakasama ni Henry sa pag-akit ng iba't ibang bundok dito sa Pilipinas. Ivan, paano naman hinahanda ni Henry si bundok sa mga adventures na kasama ito? Pops J, talagang ang pine-prepare kasi talaga ni Henry yung pagkain saka yung tubig ni bundok, no. So bago pa lang sila umakyat, talagang ready na yung treats. Nauna talaga yung, Yung pagkain, aso. syempre, Pops Yung pagkain para sa kanya, kasama na. Meron din, Pops J, meron din. So separate sila, pati yung tubig actually, Pops J, Okay. separate. May separate na tubig si Henry and may separate din na tubig itong si Bundok. Pero yung si Bundok kasi, Pops J, kailangan daw may yelo. yung iniinom na tubig. So may mga ganung factor. Ayaw ng walang yelo. Gusto malamig. Gusto malamig, Pops J. Okay. Gaano kadalas naman sila umaakit ng bundok o nag-hiking? Wala naman bang masamang implikasyon nito sa aso? Pops J, regularly sila umaakyat ng mga bundok, no? Pero this past year, parang yun nga, no? Kasi May paborito ba silang akyatin? walang na bundok? specific, Pops J, na sinabi. Pero madalas daw sila Tipong umaakyat. Everest, gano'n. Ay, Hindi pa pwede. Di pa pwede. Hindi pa pwede. Okay. Pero Pops, usually kasi ang madalas nilang inaakyat is yung mga nasa Rizal, mga nasa bundok sa Rizal, no? Dahil ito yung malapit sa kanila, no? Since taga Quezon City sila, so malapit sa kanila yung Sierra Rizal. Madre. Mga Sierra Madre, Pops. So malapit talaga doon yung kanilang pinag-hikan, Pops. Okay, may hike ba si Henry na hindi niya pwedeng isama ito si bundok? Pops G, bago sila pumunta doon sa, or ituloy, or planuhin, yung May isang ocular hike, muna. May ocular muna, Pops G. Chine-check muna nila kung
kung etong hike na to or yung trail na to, ligtas naman ba para sa mga, para nga kay bundok. So, doon pa lang chinecheck Baka nila. lapain ito si Bundok. Ha? May mga trails kasi daw, Pops J, na may mga butas yung ilalim. So, pag baka daw mahulog. Or may O naghahunting ng mga aso. Hindi ayun ba ang ganun? mahirap doon, Pops J. No? Mga ngaso. Dahil lang nasa bundok sila, no? Yun yung mahirap doon. Pero Oo. mas kinakatakot nila talaga, Pops J, yung mahulog. Oo. Ito nga si bundok doon sa mga Mga ganong aksidente, no? Pops J, kasi mahirapan doon sila mag-rest. Anong pros and cons o itong pagdadala halimbawa ng alagang aso sa hiking? Pops J, ang pros kay bundok ay talagang siya mismo yung nagli-lead. No? Tsaka hindi madaldal, tahimik Hindi lang. madaldal, tahimik lang. Yun nga, may Oo. protection pa. Okay, oo. No? And yun nga, pag nakita mo yung, sabihin, ba't yung pet nyo kayang-kaya, ikaw hindi? So parang napupush pa sila. Pops J, no, na i-push pa nila yung sarili nila over dun sa kanilang limit. And yung maganda nga, Pops J, talagang makikita nila na parang nag-e-enjoy din. Oo. No, nakapag nature tripping Oo. yung mga tao. So na-enjoy nila yun. Pero yung constant, Pops J, magdadala ka ng extra baggage. No? Dahil yung pagkain. Dagdag bigat. Eh, di ba't di na lang i-strap kay Bundok yung kanyang gamit? Ayun nga, no? Pops, tinanong ko, O sir, pagkain. usually, di ba, may mga aso or may mga bags naman dedicated para sa mga ganyan. Sabi nila, mas okay na, sir, yung siya na mismo yung tao na yung magdadala dahil yun nga, si Bundok nga, Pops, talagang nanguna dun sa trail. No, mas nanguna pa sila kaysa dun sa guide dun sa Bundok, Pops. Saya niyan. Maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinque.